Iginit po ng Ombudsman na hindi panggigipit sa mayorya sa Senado ang nakatakdang pagsasampa nila ng kasong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Inihahanda na rin daw nila ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi si Joseph Moro. Well, ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Sa Huwebes, inaasahang isasampa ng Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran ng pagkuha ng 30% na kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad din ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opalencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ng mga state witness na ngayon. Kumaihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Huwebes. Susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles and what I believe in, so be it. Politika para sa tingin mo, sir? Your guess is as good as mine. Tumanggi siya magkomento ng tanungin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, sabi na LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ang first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Fernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion ganong halaga. Ganyan din ang depensa ni Estrada nang lumabas ang DOJ resolution na nagre-rekomenda ng kasong plunder laban sa kanya. Batayan niya sa record ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, walang record na may insertion siya sa budget. Internal nila yan, wala ko ano dyan. Kasunod ni Estrada, si Senador Joel Villanueva naman ang nakatakdang kasuhan ng Ombudsman. Baka 2 linggo pa. Yan ang isang hinug na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sinubukan naming makuna ng pahayag si Senador Villanueva. In 2 weeks daw sabi ng Ombudsman. Bukod kina Estrada at Villanueva na parehong majority senators, merong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa flood control projects pero hindi pinangalanan. Pero itinanggi ni Remulla na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May hinaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta pero para sa mga hiwalay na reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirap? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng Ombudsman, lahat eh. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chisa Escudero kasama ang ilang kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, 2 kaso ang inihahanda laban kay Romualdez. Isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Kaugnay ito sa 2024 at 2025 national budget, partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Pinapasampina namin yung records sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record eh, na yung insert na lang sa loob ng final version ng budget. Wala pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinisikap din namin makuha ang panig ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga inihahandang kaso ng Ombudsman laban sa kanya. Pero dati na pong didepensahan ni Romualdez ang sarili at iginiit,
na hindi siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget.